Aurora, Sandali. Pinag-iisipan ko mabuti ang mga sinasabi ninyo sa akin. Bakit gustong umuwi ng anak ni Marilu? hindi sila magkasundo. Si Marilu at yung anak niya. May nakilalang Amerikano, si Marilu. Meron ng bagong asawa o lalaki yung babaeng yan. Magpapakasal sila, lilipat ng Connecticut, at ayaw sumama ni Iris. Let me guess. Hindi masikmura ng anak ni Marilu ang bago niyang lalaki. Yun ang totoo. Bakit hindi ka makasagot, Felino? Si Iris lang ang makakasagot niya. Hanggang kailan daw dito sa Pilipinas ang anak ni Marilu? Di, Chim, hindi alam ni Iris kung gusto niya pang bumalik ng Amerika. Ang tatay mo. Ang tagal na natin siyang naihatid sa kanyang libingan. Pero hanggang ngayon, puro babae. Babae ang nagdadala ng problema sa ating pamilya. Hindi ba nakakatawa, Lily? Nag-anak ang papa mo ng puro babae. At puro babae din ang ipinamana niyang problema at sakit ng ulo sa atin. Di ka ba nagtataka, Meng? Si Lily ang liit na bata pa lamang pero ano? kung makatingin, parang kinikilatis ang tao. Hindi niya kinikilala, kundi kinikilatis niya talaga. Bakit ka naman magtataka? Talino tong batang to, Meng. Sigurado ako, talino ang anak natin. Chaisia? Sino bang nanay niyan? Hola, di Yolo. Tengaw. Gutom na ikaw? Lily. Kapag nagkaroon na ng lalaking kapatid to si Lily, sigurado ako, dalawa silang matalino. Dahil yung lalaking yun, yung batang yun, magmamana naman sa akin. Padala mo na doon, ha? Salamat. Hindi ba masyado pang maaga para lumipat tayo sa mas malaking tindahan? Kababawi pa lamang natin ang puhunan natin dito, oh. Neng, yan ka na naman eh. Pinagdududahan mo na naman yung mga desisyon ko. Ang akin lang, hinay-hinay muna. Meng, hindi umaasenso yung masyadong naninigurado. Madalas ding nadidisgrasya. Hindi masyadong pinag-iisipan yung pinapasukan, no? Diyan ka nagkakamali. Dahil may nahanap na akong katulong at katiwala natin. Inday, asan yung katas? May natinta ka na? Gawin mo na din yung iba, ha? Ito no, Lily. Magkano ba ang kikitain dyan? Hanggang ano presyo ba mabibenta ang mga sapatos na yun? Tingin ko, hanggang 250. 250? Baka naman yun yung tipong mabasa lamang, matutuklap na ang balat. Paano, Felino? Yun yung naiisip ko pwede natin dagdag sa tindahan para lumago tong negosyo natin. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Pagdating sa dry goods, limitado talaga ang benta. Sa tao, limitado din ang binibili niyan. Ilang sapatos, pantalon at t-shirt ba ang kailangan ng isang tao para kung sila maging masaya? Marami. Pero may bagay na kahit anong sabihin ng iba, hindi pagsasawa ang bilhin ng mga tao. O sige nga. Ano? Ang tao, hindi nagsasawa at hindi nabubusog yan kapag may nakikitang chichirya.
Nung isang araw lang. Alam na alam mo yan, Leo. Ilang supot ng cropek yung naubos mo? Alam mo, Ming, bilib rin ako sa utak mo. Chaysia! Kaya nga patay na patay ka sa akin, di ba? Hala. Hala, sige mo. Bi, anong sabi ng boss mo? 10K lang daw ang pwede kong i-advance. Wala pa daw kasi akong isang taon. Magbibigay din daw si Benjo ng 10K. Yun, 80K na lang. Tapos may 20 pa ako, Bi. Migil ka nga. Huwag mong galawin yan. Alam kong meron ka pang binabayarang utang. Bi naman, huwag mong isipin yun. Saka patapos na din yun. Napapakiusapan ko naman yun eh. Ayoko, wag mong galawin yan. Paano si nanay? Siguro ito yung tinatawag nilang kapit sa patalim. Pumayag ka? Hindi naman nagpaalam ang anak ni Marilu na pupunta siya dito. Ma, ayaw ko makita ang bastarda ni Papa. Ni ayaw ko masingkot yung hininga niyang mabaho. Ano ka ba? Kinilala ng papa mo si Iris nung buhay pa siya. Shap-shaw-i. Hindi ako papayag. Hindi ako humihingi ng permiso mo, Violet. Pas, sa oras na pinapasok mo yung bastarda dito sa bahay natin, hindi mo na ako makikita. Parating mo na lang ako pinagbabalaan ng ganyan. Matotohanan na ito. Hindi mo na talaga ako makikita. Oh, bakit ka nakatayo dyan? Kanina ka pa nakikinig dyan? Ma'am, nandito po yung apo nyo. Hinahanap po kayo. Sinong apo? Ama, Oh, Peterson, anong ginagawa mo dito? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit apo? pwede bang dito muna ako sa'yo tumira?